Sa libo-libong sasakyan na dumaraan sa mga kalsada ng Metro Manila, may isang inaabangan. Hindi kalakihan, hindi magara. Pero kung tawagin, hari ng kalsada. Pero darating nga ba ang araw na ang hari ng kalsada magiging isang munting alaala? Kuya, Blooming Treat di Masalang na to, di ba? Saan yung papuntang Cavite Street? Dito. Cavite Street na to. Okay, thank you, kuya. Andito tayo ngayon sa may Blooming Treat di Masalang. Ang oras, 9:30 ng umaga. Hinahanap ko si Kuya Amas. Si Kuya Amas, isa siya sa mga driver na matagal na daw dito sa ruta ng Baclaran, Blooming Treat, Baclaran. Meron daw kasi ditong restaurant na kinakainan si Kuya Amas. Doon daw siya nag-aalmusal. Usually, doon nagsisimula yung araw niya. Kasi sabi nga ng mga driver na nakausap natin kanina, yung mga driver, kung hindi mo sa kalsada mahanap, malamang nasa karinderya yan, kumakain. Kaya hinahanap ko ngayon si Kuya Amas, pero hindi natin mahanap yung karinderya kung saan siya kumakain. Sabi, nasa may Cavite Street daw dito sa may Di Masalang. Ang jeep na siguro ang pinakapopular na pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Makulay ang mga disenyo, sa labas, sa loob, hanggang sa mga signboard. Araw-araw tinatayang nasa 9 milyong Pilipino ang sumasakay sa tinaguriang hari ng kalsada. Dito ba kumakain si Kuya Amas? Ayun, Kuya Amas! Morning, Neil! Na-inquire, may kikikain ako sa iyo, ha? Anong ulam natin? Isda, tulingan, ginatan. Ginataan, tsaka... Yun lang, tama na yung isang kasi pagka madaming babayaran. Ang biyahe namin, konti lang kinakita eh. Mahigit 2 dekada nang pumapasada ng jeep si Amas. Mula sa pagiging tricycle driver sa Laguna, nakipagsapalaran siya sa Maynila sa kagustuhang makaahon sa buhay. Ngunit dahil sa hirap, napilitang mangibang bansa ang kanyang asawa para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ito yung ano ko, ano na siya, nung gumraduate siya ng grade 10. Ariman, ng grade 6. Ito, nung bata pa siya. Ang year niya ngayon ay grade 12. Ano naman siya, nahihiraw sa paghahanap buhay sa pagmamaneho na ng jeep. Nung una, ang pangarap niya maging law, kaya lang ngayon, nag-iisip siya. Kaya parang ano na siya, gusto niya criminology na lang na. Kaya ngayon, ang pagpasada, kailangan maging maayos. Pinakamalaking lesson dito ay talagang sadyang kailangan mo maging matatag. Kasi pag hindi ka naging matatag, walang mangyayari sa buhay mo, lalo na't may pamilya ka. Ang ugutom mo pamilya mo, wala talaga, pag hindi ka naging matatag. Ayun ang kailangan sa isang jeepney driver. Taong 2017 nang ilunsad ng gobyerno ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Layunin nitong gawing ligtas, komportable at environment-friendly ang mga PUV gaya ng jeep, bus at UV express vans. Sa ilalim ng programa, unti-unting pagbabawalan ng mga pampublikong sasakyang hindi pasok sa safety at mechanical standards ng gobyerno. Ang mga jeep na 15 taon na pataas, hindi na rin papayagan sa mga kalsada. Sa gitna ng issue ng modernisasyon ay ang mga commuter at mga driver katulad ni Amas.
Sumama ako sa pagbiyahe ni Amas. Ang aming ruta, Blumentritt hanggang Baclaran. Ang oras ngayon ay 11:44. Papunta tayong Baclaran ba ito? Baclaran? Papunta tayong Baclaran. Kapag ganitong oras, kamusta yung mga pasahero, yung mga biyahe natin? Ganitong oras talagang patama ng pagbiyahe. Kaya dito, tatambay ng konting minuto. Oo. Kasi meron kasabay. Wala tayong makukuha ang pasahero. Kailangan medyo mapapauna sila ng konti. Sa loob ng jeep, makikita ang iba't ibang mukha ng mga Pilipino. May papasok ng trabaho, magsisimba sa Quiapo, mamimili sa palengke, at may mga estudyante. Dito, Cruz. Kunyari ganyan, mainit. Siyempre, tinatamaan din tayo ng antok niyan, di ba? Paano nila lalabanan yung antok pag ganyan? Kailangan labanan natin ang antok kasi pag hindi mo nilabanan yung antok na dadapo sa iyo, kung hindi ka makadisgrasya, ikaw madidisgrasya. Dahil sa traffic, inabot ng 2 oras ang biyahe mula Blumentritt hanggang Baclaran. Nagpahinga saglit si Amas. Pero matapos ang ilang minuto, balik ang atensyon sa manibela. Sa Baclaran, sumakay si Irene. Dala-dala ang kanyang pinamili ng kanyang ibebenta sa Libertad. Araw-araw po talaga kayo nag-jeep. Okay naman po. Minsan po mas pag December lang. Isa sa mga pinag-usapan ngayon, if-phase out na daw yung mga traditional na jeep, anong masabi niyo doon? Para sa akin, mas maganda siguro kung yung mga hindi masyadong kailangan palitan, huwag naman ang ganun. Kasi kawawa rin yung mga jeep driver na gusto pa rin maghanap. Pero yung mga totally na talaga, siguro pwede nang palitan na. Yung mga talagang lumang naman. May mga nasakyan na po ba kayo dati na talagang lumang-luma na ng mga jeep na parang sa tingin nyo hindi na dapat bumabiyahe sa kalye? Meron naman, pero konti na lang din naman. Sa ilalim ng PUV Modernization Program, Euro 4 compliant o kaya naman ay electronic o hybrid ang minimum na makina ng mga pampublikong jeep. Dapat ay mayroon din itong safety features gaya ng dashcam, CCTV camera at automatic fare collection system. Sa kasalukuyan, may pailan-ilan ng mga modern jeepney ang bumabaybay sa mga kalsada. Karamihan sa kanila, malayo ang itsura sa tradisyonal na jeep na ating nakasanayan. Komportable po kasi lahat po mainit. Sarap aircon, malamig. Then medyo mahal-mahal ang dagdag pamasahe. Ganito na lang siguro. Lahat po mainit. Sa paglabas ng modern jeepneys, ano na nga ba ang kapalaran ng mga tradisyonal na jeep? Saraw lang, dalawa. Morning po. Bumisita ako sa Sarao Motors, ang isa sa pinakaunang manufacturer ng mga tradisyonal na jeep sa Pilipinas. Mukhang busy kayo. Oo, inaayos namin tong isang PUJ namin. Habang downtime, may service maintenance yung mga sasakyan. Mukhang tuloy-tuloy ang dito. Ang mga trabaho dito sa Sarao. Tuloy-tuloy sa production at saka sa mga PUJs. May mahabang kasaysayan ang mga jeep sa Pilipinas. Matapos ang World War II, sinasabing maraming segunda manong military jeep ang iniwan ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang mga malikhaing Pilipino, binago ang itsura at disenyo ng mga ito para makapagsakay ng mas maraming pasahero. Ngayon, ang mga hari ng kalsada sumasalamin sa kultura ng mga Pilipino. Pag sinabi mo multicultural yung history niya, yung Willys Jeep nakuha natin sa Amerikano. Yung pagiging makulay and fiesta feeling, probably sa Espanya o sa Mexicans. Yung powertrain and everything, up to the present ngayon, Japanese made. Tapos, yung pinaka-personal touch, mga Pilipino na.
Sa gitna ng usapin ng modernisasyon, sumasabay sa agos ang Sarao Motors. So ito yung mga ano natin, no? Aha. Mga disenyo natin na yung step natin to modernization. Ah. Well, ang una naming inintroduce itong full electric green. na ibang itsura sa mga jeepney natin. Mas simple to para if ever i-mass produce, madali. Then, they are also clamoring for the traditional jeepney. Pero again, in-incorporate natin yung standard ng LTFRB at DOTR na mas appealing ang estilo nito. Sa loob ng electric jeep, mayroong automatic fare collection system, CCTV, at espasyo para sa persons with disability. Pero ang pumukaw sa aking atensyon ay ang modern jeepney na base sa disenyo ng mga tradisyonal na jeep. Maaari ring pinturahan ang gilid nito base sa gustong disenyo. Naging tatak na ng mga Pilipino yan, naging iconic o cultural branding ng mga Pilipino yung jeepney. And it also represent yung pagiging resilient natin, mapaglikhain, at saka yung being industrious, and we can produce something out of yung mga gamit dito, gamit doon, nagagawa natin na maging useful product. Nauna nang nilinaw ng gobyerno na hindi naman nila nais burahin sa mga kalsada ang mga tradisyonal na jeep, lalo't nakaukit na ito sa kultura ng mga Pilipino. Luma man o bago ang disenyo, kailangan lang ay pasado ito sa inilatag na pamantayan ng gobyerno. Sa Buendia, isang jeep ang takaw pansin. Ordinaryo sa unang tingin, pero sa loob, agad mapapansin ang kakaibang ayos ng mga upuan at mas mataas na bubong. Dama ang malamig na aircon. Parte ng PUV modernization program ang industry consolidation. Sa ilalim nito, kailangang sumapi sa kooperatiba o korporasyon ang mga jeepney driver at operator para makapagbiyahe sa isang ruta. Ang mga kooperatiba ang magpapasahod sa mga driver at magbibigay benepisyo katulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kooperatiba rin ang bibili ng mga modern jeepney na nagkakahalagang 1.3 million pesos hanggang 2.8 million pesos. Mayroon mang subsidiya mula sa gobyerno, hindi raw ito sapat. Ang hinaing ng ilang grupo sa sektor ng transportasyon, ang simpleng barya lang sa umaga, magiging pambayad utang pa. Ang jeep, para sa akin, parang katuwang ko na sa aking habang buhay na paghahanap buhay, habang buhay na pagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa amin, na makikita na nung ibang mga bata paglaki nila na iyan ang naging traditional ng Pilipinas sa atin. Kung maaari po, sana huwag niyong tanggalin ang traditional na jeep. Kasi po, marami ang maghihirap, magugutom na mga jeepney drivers operator. Sa pagsama ko kay Amas, nakita kong napuno ang jeep na kanyang minamaneho. At sa isang iglap, ang siksikan at maingay na jeep naging isang malaking espasyo. Siguro, tama nga sila. Hindi maiiwasan ang pagbabago. Kano sa Simon? Simon di masalang po, magkano? May isang tanong din pumasok sa aking isipan. Hindi ba't maituturing na bayanihan ang pagpapasa-pasa ng bayad ng mga pasahero? Sukli po. Arellano. Walang masama sa pagbabago.
Ngunit sa ating pag-asam ng modernisasyon, kagaya ng pagpapasa-pasa ng bayad ng mga pasahero, sana'y tulong-tulong at walang maiwang Pilipino. Okay, kasi yun lang po. Ito si Neil Mercado para sa Inquirer.net.